Kasi kung susundin natin Section 323 of the Local Government Code, klarong-klaro, tatlong dahilan kung bakit reenacted ang tawag doon sa budget. No? Una, failure of the Sanggunian to enact an appropriating ordinance approving the annual budget of the incoming year. Ibig sabihin, of the ensuing year. Ibig sabihin, in our case, 2025. And yan yung nangyari na yun. Hindi na ipasa ng Sanggunian ang appropriating ordinance for the annual budget. Pangalawa, kung hindi nakapag-submit ang executive department, in this case, katapag-submit po tayo before October 15 ng ating annual budget. Pangatlong tayo lang, if the annual budget, per review of the Department of Budget and Management, will be found to be inoperative. Ibig sabihin, hindi po pwede dahil may nilabag na batas sa pag-approve ng budget ay magkakaroon po tayo ng reenacted budget. Doon ngayon, doon sa nasabi ng Vice Mayor, bakit hindi po raw kalamang na matagal naman ako naging miyembro ng Sanggunian? Ako po ang nagtataka, bakit hindi niya alam na yung 90 days ay applicable doon sa kanilang pag-a-approve ng budget. Ibig sabihin, pag wala silang naipasa bago ng January 1 ng susunod na taon, kinakailangan mula January 1, binibigyan sila ng hanggang March 31 na pag-usapan yung annual budget at wala na iba pang pag-uusapan. Until pagka wala pa rin sila natapos ng March 31, then full na yung ating reenacted budget for 2025. Sa ngayon, ang ating reenactment ng budget ay dahil lamang sa dinidinig pa nila. Hindi naman siguro po pwede. No, common sense should tell us na hindi naman siguro po pwede dahil hindi na aprobahan ng budget ay titigil na rin yung ating mundo at hindi na tayo kitilos. Papaano yung sweldo? Papaano yung mga essential services ng city government? Hindi naman siguro pwedeng tumigil dahil lang sila nag-upload sa Sanggunian. So, klarong-klaro doon, noon the first day of the ensuing year, reenacted budget tayo until may aksyon na talaga yung Sanggunian doon sa proposed budget.